Hi po! Pahingi naman po ng any advice and pointers sa akin as an upcoming SMAW NC1 and NC2 test student. Yan po ang comment ni Idol, kaya for today's video, para sa YouTube boy at para na rin sa mga gustong mag-aral ng welding gaya mo. So, gaya nga ng nasabi ko sa mga nakaraang videos ko, malawak ang scope or sakop ng welding. Ito ay isang continuous learning process na ang ibig sabihin, hanggat naghihinang tayo ay patuloy pa rin tayong nag-aaral. Nadadagdagan ang ating kaalaman sa bawat experience natin sa paghihinang. Natututo tayo sa panibagong technique at diskarte sa paghihinang na hindi na ituro sa atin during training. Bagkus, nadidiscover na lang natin ito sa bawat tubo or bakal na hinihinang natin. Pero sa mga katulad nyong mga baguhan, napaka-importante pa rin na pag-aralan nyo muna ang mga basics sa welding para magkaroon kayo ng ideya at guide kung paano makapagsimula sa welding. So sa ngayon, napakaswerte nyo kasi meron na kayong lecturing class sa TESDA. Kasi sa amin noon, actual training agad kami. Wala kaming lecturing class. Kaya kung tungkol sa mga theories and fundamentals of welding, kahit matagal na akong welder ay limitado pa rin ang kaalaman ko sa mga yun. Sa inyong lecturing class, dito nga tuturuan kayo ng mga theories and fundamentals about welding. At ang isa nga sa pinaka-importanting matutunan nyo dito is, una, dapat nyong matutunan ang mga welding symbols. Alam ko sa TESDA ngayon, nagtuturo na rin sila kung paano magbasa ng mga drawings or blueprints. At sa mga drawings na yan, madalas makikita natin dyan ang mga welding symbols. Kaya dapat malaman nyo kung ano ang mga yan. Pangalawa, dapat malaman nyo din ang iba't ibang klase ng welding defects para alam nyo din kung paano ito maiiwasan kapag kayo na ay naghinang sa aktwal. Pangatlo, syempre dapat may alam din kayo tungkol sa mga gamit sa paghihinang gaya ng tungkol sa welding rod at yung iba't ibang klase nito at kung para saang bakal ang paggamit ng mga ito. And the rest, marami pang dapat nyong matutunan about sa welding pero bahala na ang lecturing class nyo dyan para maituro sa inyo. Ang dapat nyo lang gawin ay syempre makinig sa instructor nyo at huwag tutulugan, lalo na kung boring. Pagdating naman sa actual training nyo sa welding, dapat ito ang talagang pagbutihin yung pag-aralan, ang basic technique sa paghihinang. Una na dito is yung tamang angle ng rod sa bawat posisyon ng tubo na hinihinang nyo. Dahil kapag nakuha nyo ang tamang angle ng rod, sigurado yan, magiging maganda rin ang hagod ng hinang nyo. Pangalawa, tamang distance or layo ng tip ng welding rod nyo doon sa bakal na hihinangin. Dapat sanayin nyo at i-maintain lagi ang 1 mm distance ng tip ng rod nyo doon sa mukha or base ng bakal sa kahit anong posisyon para iwas dikit sa bakal at maiwasan din ang ibang mga welding defects gaya ng porosity, undercuts or underfill, pinhole at marami pang iba. Pangatlo, tamang posisyon ng ating katawan sa paghihinang. Dahil kapag nasa tamang posisyon at komportable ang ating katawan bago maghinang, sigurado maayos din ang ating paghihinang. At pang-apat, yung tamang amperahe para sa ating hinang. Gaya ng lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong kung ano ang tamang amperahe sa hinang, ang pag-adjust ng tamang amperahe para sa atin ay laging nakabase yan sa bilis at galaw ng ating kamay sa paghihinang. At isali na rin pala natin dito yung kapal at nipis ng bakal. Dapat matutunan at makuha nyo talaga yung sapat or tamang amperahe nyo sa bawat tubo na hihinangin. Dahil kapag nakuha nyo yan, sigurado maganda rin ang kalalabasan ng hinang nyo. So, yun lang ang ilan sa mga pointers na dapat nyong malaman sa welding bilang baguhan. Alam ko, kulang pa itong mga nasabi ko, pero hingi lang din tayo ng advice ng mga ibang kabakal natin dito na may experience na rin sa paghihinang. Kaya sa mga kabakal namin dyan, please feel free to comment below and share your knowledge too. Pass muna sa mga bashers dyan. At ang huling masasabi ko naman, during training, sanayin nyo na at laging isa-isip ang safety first. Lagi kayong magsuot ng inyong mga personal protective equipment or PPE para protektahan ang inyong sarili, lalong-lalo na ang inyong mata, kamay at kalusugan. Dahil bukod sa kaalaman, yan lang ang tanging puhunan nyo para sa pangarap nyong maging welder, maging successful dito at matupad ang mga pangarap nyo sooner or later. Kaya para sa mga aspiring welders dyan at sa mga ongoing pa sa kanilang mga training, seryosohin at pagbutihin nyo ang inyong training para pagdating sa pag-a-apply ng trabaho, hindi kayo mahirapan, lalo na sa trade test. So, good luck sa inyong lahat and hopefully, see you on the field soon. At syempre, bago ulit tayo magpaalam, shout out muna kina Mr. John Dave Alapitan, Mr. Ren Ganloy,
Mr. Regalado Pastelero, Mr. Boss Ray TV, at kay Mr. Manny Boy Onya Albento. Salamat po sa panonood. See you next time. Bye!